Lumagpas sa critical level kahapon ang Marikina River dahil sa halos walang tigil na ulan. Sa ngayon, nasa first alarm ito. Kumustahin natin ang sitwasyon doon mula kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga nanonood at nakikinig. Mayor, kumusta po ngayon dyan sa Marikina? May ulan at baha pa po ba doon sa mga lugar na kahapon ay talagang matindi ang inabot na pagbaha? Ngayon ay first alarm tayo, nasa 15.5 meters buhat nung tumigil yung o tumila yung ulan. Na-record natin yung pinakamataas na na evacuees, number of evacuees natin nasa 30,000 more or less, tapos nasa 5,800 families tayo. Kumusta po yung naging rescue operations, Mayor? Nahirapan ba kayo? Napuntahan ba yung lahat ng mga kailangan agad ng tulong kahapon? May mga naiwan sa bahay kaninang umaga nung ma-access namin yung mga bahay na yon dahil nga bumaba na yung tubig. Naaabutan naman natin na ligtas sila doon sa kanilang mga tahanan. May verify lang ako ngayong umaga na isang reported casualty. For verification ngayon sa isang barangay dito sa amin, sa barangay Tumana. Pero hindi daw sa bahay nangyari, kundi sa labas ng kanilang bahay. Ito bang bilang po ng mga nag-evacuate na Mayor? Medyo nabigla din kayo dahil hindi naman inaasahan na gano'n katindi ang dalang ulan itong si Karina at itong Habagat. At dahil doon, pati mga hindi dapat lilikas ay nagsilikas po. Preemptive ang evacuation na ginawa ng iba. Yung iba naman ay forced or mandatory evacuation. 30,128. Ito halos ay katulad nung nagkaroon ng Bagyong Ondoy dito sa Marikina. Nabigla kami dahil nga hindi natin inaasahan yung ganon kalakas na pag-ulan at dami ng tubig sa mahabang oras. Ang Ondoy ay mga 6 hours ang pag-ulan na. Ngayon, more than 8 hours yung naranasan natin pagtuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya itong mga data na ito dapat mapag-aralan. Saka yung forecasting napaka-halaga. Na yung pag-ugnayan ng mga LGU sa pag-asa, yung data analytics, para sa ganun, walang pagkabigla at nakakapaghanda talaga. Ang isang malaking challenge namin ngayon, Susan, ay yung healthcare management ngayon para doon sa mga evacuees natin. Ang kanina nagpa-order ako ng doxycycline para doon sa sakit na leptospirosis dahil yung nakahanda ng city ay kakapusin. Nakahanda kami for 20,000 individuals. Ngayon 30,000 ang huli naming binilang yung nasa evacuation centers pa lang. Hindi tama yung mga nagsilikas sa mga ibang lugar, yung mga lumikas sa kaibigan nila, lumikas sa mga kakilala nila mapupuntahan. Kaya ito, yung magnitude nito napakalaki, napakataas. Ang mapalad lang tayo, ang Pilipino resilient, yung nagtutulong. Ito yung whole of society approach. Meron mga barge na inanod hanggang dyan sa may F. Manalo Bridge. Saan po galing yung mga barge na yan, Mayor? Merong dredging na ginagawa sa Marikina River at sa bahagi ng Pasig. Sa boundary namin meron. Ito yung mga ilang inanod. Yung ibang equipment nakita ko. Yung unang barge na inanod, nakalagpas doon sa Manalo Bridge. Natuwa na nga tayo nun. Pero yung kasunod pala nun, napakadami pang mga barge at equipment. Galing ito sa mga dredging na ginagawa. Dahil nasa biglaan, hindi na i-secure at hindi rin inakala na ganong kalakas ang agos na tatangayin. Kasi napakabigat ng mga ito hindi basta rin. Mayor, kung ikukumpara niyo po yung karanasan ng Ondoy at itong Karina, ano yung makikita niyong pagkakaiba ho nito, kung meron ng pagkakaiba ba? Saan ba kayo mas nabigla at talagang parang nagulat doon sa extent nung pinsala? Una, yung Ondoy nangyari gabi, yung madilim. Ito nangyari araw. Buti nangyari ng ganito dahil
nakakalikas ng maayos yung mga tao. Nakakabigla pareho. Kaya nga yung data napaka-importante, yung forecasting napaka-importante. Lalo na kami, isang downstream community kami. Mm-mm. Nung umaga, hindi umuulan sa Marikina, pero nakapagre-record na kami nung ulan sa upstream area, yan sa Upper Antipolo area, ito sa Marikina River Basin sa taas ng Tayo. Nakita namin malakas na yung pag-ulan. Tapos kinumpute namin yung kung anong oras darating dito sa Marikina yung travel time. Oo. Kala okay na, tapos na kami doon. Pagkatapos, yung weather pattern, umulan naman ng malakas dito sa Marikina sa downstream. So, kinumpute naman namin kung paano bababa ito doon sa outfall area namin, yung papuntang Laguna de Bay at Manila Bay. So, systemic Systemic dapat ang pagtingin natin, hindi lang sa isang lugar, kundi talaga yung dugtong-dugtong sa river system. Tapos kung yung outfall area, kung merong lalabasan talaga, gaano kabilis. Technical to there should be technical assessment also doon sa pangyayaring ito para naihanda natin yung mga komunidad kung kailan lilikas. Higit sa lahat ngayon, ito, rehabilitation tayo, maihanda rin kung ano yung mga kailangan pagbalik ng mga kababayan natin. Marami kaming mga na-stranded na mga yung mga daily basis ang pagsweldo. Oo. Na hindi na nakapasok. Nung umaga, umalis sila ng bahay dahil ayaw nilang mawala sa trabaho dahil mahalaga yung kikitain nila. Yun nga lang, pag nila nung hapon, talaga yung bahay nila lubog. Marami rin sa kanilang mga anak na iwan doon sa bahay na hindi na nakalabas sa bahay. Ito yung mga ni-rescue namin nung hapon. Pati nga yung ganito nakikita namin, pati yung employment, pati yung mga pangangailangan sa level ng pamilya, individual, dapat napag-aaralan din. At may data rin. Kami din, pinaplot namin ngayon yung mga unang naapektuhan, pati yung economic profile ngayon ng mga kabahayan niyo. Sige, Mayor, kami po'y makikibalita at maraming salamat. At mag-iingat po kayo dyan. Marikina Mayor Marcelino Teodoro, magandang umaga po sa inyo. Salamat po, magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Maganda po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.